Agad na nagsalita si Li Tianyan, may halong galit at hinaing sa boses, "Chairman, hindi ko maintindihan kung anong patakaran ang nilabag ng anak ko para mapatawan siya ng napakabigat na parusang gaya ng pagtanggal sa trabaho." Ngunit kalmado pero mariing tinugon siya ni Li Junhao, "Tama na, huwag ka nang magsalita. Napagdesisyonan na ito, mas mabuting huwag ka nang makialam." Ngunit hindi pa rin tumigil si Li Tianyan, pinilit ipagtanggol ang anak, "Chairman, hindi naman isyu ang kakayahan ng anak kong magtrabaho. Kaunting kapintasan lang naman sa asal ang meron siya. Hindi lang naman siya ang ganito. Hindi na dapat dumating pa sa ganitong punto na kailangan siyang tanggalin." Dito na nakialam si Yang Chen sa kanilang usapan, dahilan upang biglang mapalingon ang lahat sa kanya. Tahimik ngunit matalim ang tanong niya, sa sinasabi ni Captain Lee, ibig bang sabihin nito na lahat ng leader sa grupo ay nang-aabuso sa mga nasa ilalim nila? Agad na nagpanik si Li Junhao sa narinig at mabilis na sumagot, "Hindi. Imposible yan. Wala sa katotohanan. Hindi maaaring totoo yan." Kasabay noon, mabilis siyang humarap kay Li Tianyan, galit at seryosong sinabi, "Li Tianyan, pag-isipan mo ang mga pinagsasasabi mo. Malinaw na ang problema ay nasa anak mo lang. Huwag mong idamay ang buong kumpanya sa kagustuhan mong ipagtanggol siya." Matatag na muling nagsalita si Yang Chen, "Kung totoo ang sinasabi niya, dapat lang na magsagawa tayo ng masusing investigasyon sa loob ng grupo. Tingnan natin kung may katotohanan nga ba ang mga salita ni Captain Lee." Nanlaki ang mga mata ni Li Tianyan sa narinig, tila hindi makapaniwala. Pwede palang gawin yun. Talagang paiimbestigahan ito. Sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang kaba. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, humarap si Li Junhao sa kanya ng galit na galit. "Li Tianyan, ang mga sinabi mo ay malinaw na insulto sa reputasyon ng aming kumpanya. Bilang chairman at kinatawan ng pangunahing shareholders, formal kitang sinisibak sa tungkulin. Magsimula ka na sa iyong resignation process. Kung hindi ka tatahimik ngayon, asahan mong mas malala pa ang kahihinatnan mo." Sa narinig, tuluyan ng pinawisan ng todo si Li Tianyan, nanginginig sa kaba at lungkot. Hindi lang ang anak niya ang nawalan ng trabaho, pati siya ngayon ay wala na ring puwang sa kumpanya. Walang nagawa si Li Junhao kundi ipatawag ang mga gwardya. Ihatid niyo na siya sa HR para asikasuhin ang kanyang resignation. Mabilis namang dumating ang dalawang gwardya, hinawakan si Li Tianyan sa magkabilang braso at sinimulan siyang dalhin palayo. Hindi na siya nakapagsalita, tanging luha ng panghihinayang at tahimik na pag-iyak ang lumabas habang nilalakad ang daan palabas ng opisina. Tahimik na lumapit si Li Junhao kay Yang Chen at mahinahong nagsalita, "Mr. Yang, huwag niyo na pong pansinin ang mga pinagsasabi niya. Nag-iimbento lang siya para may pagtanggol ang anak niya." Ngumiti ng bahagya si Yang Chen ngunit seryoso pa rin ang tono, "Ang isang taong hindi marunong igalang ang dangal ng grupo ay hindi karapat-dapat manatili. At isa pa, matanda na rin siya. Panahon na para bigyan ng pagkakataon ang mga mas nakababatang henerasyon." Agad na tumanggo si Li Junhao, "Tama. Sumasang-ayon ako sa inyo, Mr. Yang. Wasto po ang sinabi niyo." Pagkatapos noon, ngumiti si Li Junhao at muling humarap kay Yang Chen, "Sa totoo lang, palagay ko ay karapat-dapat ang nobya niyo, may tindig, mahinahon, at may dignidad." Bagay na bagay siyang maging bagong chief purser ng Eastern Aviation. Naglakad na sila palabas ng gusali habang nag-uusap, at napaisip si Yang Chen, kaya't natanong niya, "Totoo? Hindi ba siya masyadong bata?" Ngumiti si Li Junhao, "Ang kabataan ay isang biyaya, Mr. Yang. Ipinapakita lang niya na ang kumpanya natin ay buhay, may sigla, at patuloy na umuunlad." Sa kabilang bahagi naman ng gusali, isang babae na kasamahan ni Lin Yiren ang kumuha ng baso ng tubig at lumapit sa kanya. Nakaupo noon si Yiren at tila nagpapahinga na. Paglapit ng babae, may halong tawa at pagtataka nitong sinabi, "Lin Yiren, grabe ka ha. Ang galing mong magtago, ni hindi mo man lang sinabi sa amin. Yung nobyo mo pala ay isa sa mga shareholders ng kumpanya. Napakaloki mo."
Napailing-iling pa ang babae habang natatawa, kung ako yan, naku. Siguradong ako na ang nagpapatakbo ng buong opisina. Sa oras na din yun, dumating ang isang babae na kulay green ang buhok at sinabi nito kay Lin Yiren na siya ay na-promote na bilang flight attendant team leader. Bukod pa rito, opisyal na ring tinanggal ng kumpanya si Lee Juyi pati na ang kanyang ama. Samantala, ang mga kapwa flight attendant sa kumpanya ay hindi mapigilan ang pagpuri kina Lin Yiren at Yang Chen. Dapat lang talaga, malamang yan ay dahil sa shareholder boyfriend mo, ang galing niya talaga. Sana makahanap din ako ng boyfriend na katulad niya, masayang sabi ng isa. Namula sa hiya si Lin Yiren sa mga papuring iyon at mahinahong sinagot, okay lang yan, darating din yung para sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ay tumayo na si Lin Yiren, handang umalis. Wala na ba sila? Malapit na rin mag-out, Tara, hanapin na natin siya, sabi niya sa mga kaibigan. Sumagot naman ang isang babae, parang nakita ko silang pababa na. Samantala, si Yang Chen ay patuloy lang sa pagbaba ng hagdan. Makalipas ang ilang sandali, nasa harap na siya ng kanyang sasakyan at kumaway na kay Mr. Lee para mag-paalam. Kumaway din si Mr. Lee at sinabi kay Yang Chen na mag-ingat. Sa sandaling iyon, dumating si Lin Yiren at agad siyang lumapit sa kinaroroonan ni Yang Chen. Wala siyang sinabi kundi bigla na lang siyang yamakap kay Yang Chen na ikinagulat nito. Darling, ikaw ba ang nagsabi sa kumpanya na i-promote ako? Tanong niya. Tumingin si Yang Chen sa kanya, sabay taas ng kamay at sagot, hindi ako yun. Wala akong kinalaman doon. Ipinromote ka dahil karapat-dapat ka. Yung galing at husay mo ang dahilan. Nagulat si Lin Yiren sa sinabi ni Yang Chen. Ang husay mo talaga, pasayahin ako. Captain nga yung isa, pero natanggal pa rin. Paano mo nagawa yun? Tumawa lang si Yang Chen at sinabing, matanda na rin naman siya. Ilang taon na lang at hindi na siya makakakilos. May mga batang piloto sa kumpanya na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Kaya binigyan ko sila ng chance. Ngunit may pag-aalalang nagtanong si Lin Yiren, paano kung lumipat ng ibang airline si Lee Tianyan at maging kapitan ulit? Agad siyang sinagot ni Yang Chen upang pakalmayin ito, imposible yon. Ilalagay ko sila sa blacklist ng industriya. Simula ngayon, hindi na muling makakalapit sa iyo ang mag-ama. Lubos na natuwa si Lin Yiren sa narinig. Buti naman. Iniisip ko pa naman na baka mamaya manggulo pa siya at gamitin ang koneksyon niya para apihin ka. Ngumiti si Yang Chen at sinabing, Tara na. Masaya ang araw na to. Ilalabas kita para mamasyal. Maya-maya pa, nasa shopping mall na ang dalawa. Magkahawak ang kanilang mga braso habang magkasabay na naglalakad sa kahabaan ng mall. Anong gusto mong bilhin? Sabihin mo lang, ako na bahala sa lahat ngayong gabi, tanong ni Yang Chen habang nakangiti. Sa sobrang tuwa, muntik ng bamuka ang panga ni Lin Yiren sa laki ng ngiti. Talaga, nakuha, hindi na ako magpapakipot pa. Pipili talaga ako ng mabuti. Tumingin si Yang Chen sa kanya, tumawa, at sinabing, ayos lang yan. Huwag kang mahihiya, bilhin mo na ang lahat ng gusto mo. Ako na ang bahala. Pumasok silang dalawa sa isang clothing store, at nagsimulang pumili si Yang Chen ng mga kasuotan. Ilang sandali pa ay may inabot siyang ilang set ng damit kay Lin Yiren. Tingnan mo ito, maganda to, bagay na bagay sa'yo. Agad na sumagot si Lin Yiren, hindi na masama. Ang ganda nga. Okay na siguro ito. Hawak-hawak ang isang bestida, masayang ngumiti si Lin Yiren. Isang set lang, sapat na. Ngunit nagtaka si Yang Chen kaya agad siyang nagtanong, yan na ba lahat? Na-satisfied ka na agad? Natatawang sumagot si Lin Yiren kay Yang Chen, oo naman. Masaya na ako dito. Habang magkasama pa ring naglalakad sina Yang Chen at Lin Yiren, dumaan sila sa isang tindahan ng mga relo. Biglang nag-alok si Yang Chen, Tara, bumili tayo ng couple watch. Sa narinig, bigla namang pinagpawisan si Lin Yiren at nagpanik ang mukha, okay, pero pili na lang tayo ng medyo katamtamang brand. Mahal masyado yung iba, parang sayang lang kung ako ang magsusuot.
Ngumiti si Yang Chen at tumugon, ayos lang, deserve mo ang lahat ng magagandang bagay sa mundo. Kaya sabay silang pumasok sa loob ng shop. Tara, tingin tayo, ani ni Yang Chen. Agad naman tumungon si Lin Yiren, sige. Habang naglalakad sila, may biglang tumawag mula sa likod. Paglingon ni Lin Yiren, nakita niyang papalapit ang isang babae na may kasamang matandang lalaki. Aba, anong pagkakataon ito? Namamasyal din pala kayo rito. Masayang lumapit si Lin Yiren at agad na hinawakan ang kamay ng babae. Zhang Miao, ang tagal na nating hindi nagkita. Tumango si Zhang Miao, oo nga, matagal na talaga. Hindi rin nakalimot si Lin Yiren na ipakilala si Yang Chen. Ito nga pala si Yang Chen, boyfriend ko. Guwapo diba? Parang panaginip. Ngumiti si Zhang Miao at sinabing, hello, ako nga pala si Zhang Miao. Dati kaming magkasama ni Yiren sa trabaho sa airline, pero ngayon housewife na ako simula nang ikasal ako. Ito naman ang asawa ko, si Xing Chen. Lumapit si Yang Chen upang makipagkamay. Magandang araw po, Mr. Xing. Ikinararangal ko po kayo makilala. Tumugon din ang matanda, ikinararangal din kita, Mr. Yang. Tinanong sila ng matanda, bibili rin ba kayo ng relo? Sagot ni Yang Chen, napadaan lang kami at naisip ang tumingin-tingin, baka may magustuhan. Tumawa si Mr. Xing at nag-anyaya, sabay na tayong pumasok, may kukunin din kaming relo. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng staff, magandang araw po, Mr. Xing at Miss Zhang. Dumating na po ang 5711A watch na in-order ninyo. Dito po tayo sa VIP room. Ngunit itinuro ni Mr. Xing sina Yang Chen at Lin Yiren, mamaya na kami, may mga kasama muna kaming titignan ang relo. Tinanong ng staff si Yang Chen, ano po ang maituturing naming tawag sa inyo? Sagot niya, Yang Chen na lang, ngumiti ang staff, anong trabaho niyo po, Mr. Yang? Para makarekomenda kami ng angkop na relo. Kalma niyang sagot, nagda-drive po ako ng Grab, doon ako kumikita. Pagkarinig nito, biglang nanlaki ang mata ng staff at hindi makapaniwala. Nagkandautol siya sa pagsasalita. Sa likod naman, halos matawa si Zhang Miao sa narinig. Si Lin Yiren, akala ko pa naman ang taas ng standards. Yun pala, Grab driver ang napasagot niya. Nakakatawa. Nagulat si Mr. Xing, talaga. Grab driver ka, Mr. Yang. Tumango lang si Yang Chen, oo, kumikita naman ng maayos. Tumingin siya sa staff, so, anong klaseng relo ang akma sa akin? Biglang nagbago ang tono ng staff. Sa totoo lang po, wala pong angkop na relo rito para sa inyo. Sayang lang kung bibili kayo, baka isipin ng ibang tao peke lang. Hindi talaga sulit. Kalma pa rin si Yang Chen at sinabing, okay lang. Ituloy niyo na ang pagsisilbi kay Mr. Xing. Kami na ang bahala sa sarili namin. Ngumiti ang staff at kinausap sina Mr. Xing at Zhang, tara po sa VIP room. Hindi ko na kayang makisama sa mga kagaya nito. Bago sila sumama, tinanong niya, totoo po bang kaibigan niyo sila? Sumingit si Zhang Miao, magkatrabaho lang kami dati sa airline, hindi talaga kami close. Pagkarinig nito, parang gumaan ang pakiramdam ng staff. Ah, ganun po ba? Nagulat kasi ako, paano naman naging kaibigan niyo ang isang ride-hailing driver? Makaraan ang ilang minuto, lumapit si Zhang Miao kay Lin Yiren, tapos na kami. Ikaw, may nakita ka bang gusto mo? Ngumiti si Lin Yiren at itinuro ang relo sa kabilang dulo. Parang gusto namin yun. Nang tingnan ng lahat, lumabas na iyon ay ang 6102P Starry Sky na may halagang 2.7 milyong yuan. Halos himatayan sa kaba ang staff. Maganda nga po yan, pero, wag nyo naman pong pahirapan ang boyfriend nyo. Kahit hindi siya kumain o uminom buong buhay niya, di niya yan mabibili. Mas mabuti pang pumili kayo ng mas abot kayang modelo. Nanlaki ang mata ni Lin Yiren sa gulat nang malaman ang presyo ng relo. Grabe, ang mahal naman yan. Tumawa si Zhang Miao, magaling kang pumili, pero yan nga, napakamahal talaga niyan. Pili ka na lang ng iba. Staff, pakihanapan sila ng bagay sa kanila. Sinabi naman ng staff,
pasensya na po, pero ang pinakamura po naming relo ay 100,000 yuan. Sa trabaho nila, mukhang wala talaga akong may rekomenda. Lumapit si Zhang Miao at ngumiti, tama yan. Maghanap na lang kayo ng ibang brand. Nag-uumpisa pa lang naman ang boyfriend mo. Kung dahil sa itsura kaya mo siya nagustuhan, tiisin mo rin ang buhay na pangkaraniwan. Sumang-ayon si Mr. Zing, tama. Bata pa naman si Mr. Yang. Baka sa susunod na 10 taon, umasenso rin siya. Baka doon, makabili na kayo ng ganyang relo. Nang makita niyang Chen ang medyo bastos at mayabang na asal ng staff, hindi niya napigil ang menas. Galit na galit siya sa loob, pero pinigilan niya ito. Nilagay niya ang braso sa balikat ng kanyang kasintahan at, habang nakapasok ang kamay sa bulsa, kalmado niyang sinabi sa staff. Bihira kaming pareho ni Yiren na magustuhan ang iisang relo. Ito na ang kukunin namin. Maaari na kayong magpatuloy sa inyong trabaho. Tawag na lang kayo ng ibang sales assistant para sa amin. Nagulat si Zing Chen sa sinabi ni Yang Chen. Hoy, kaibigan, baka hindi mo narinig ng maayos, 2.7 milyon ang halaga ng isang relo. Hindi yan 2 pisong halaga. Tahimik ngunit buo ang loob ni Yang Chen. Tumingin siya kay Lin Yiren. Narinig ko naman ng malinaw. At afford ko naman. Maliit na bagay lang ito para sa akin. Gusto namin pareho ang relo. Kahit pa maging 27 milyon yan, bibilhin ko pa rin para sa kanya. Nabigla si Lin Yiren sa mga sinabi ni Yang Chen. Pero totoo naman, sobrang mahal ng presyo. Nag-aalangan siya. Darling, parang hindi ako komportable. Huwag na lang natin bilhin, wika ni Lin Yiren. Tumingin siya sa kaibigan niyang si Zhang Miao at nagtanong. Zhang Miao, magkano nga pala yung relo mo? Sumagot si Zhang Miao, 270,000 yuan lang. Mura lang ito. Nang marinig ang presyo, tumanggo si Lin Yiren. Darling, bakit hindi na lang to ang bilhin natin? Sobrang mahal nung Starry Sky. Para ka nang bumili ng 10 relo sa isang bili. Medyo magarbo na. Pero agad pumikit si Yang Chen at buong tapang na sumagot. Ang pagiging magarbo ay hindi sa brand, kundi sa pagbili ng gusto mo. At pareho nating gusto ang Starry Sky na ito. Kaya bibilhin na natin. Huwag ka mag-alala, ako ang bahala. Bago pa makasagot si Lin Yiren, agad nang nagdesisyon si Yang Chen. Sino ang store manager niyo? Pakitawag ng matinong salesperson na marunong makipag-asikaso sa customer. Nang marinig iyon, halos matawa na sa galit si Zing Chen. Grabe ka, kaibigan. Akala mo bibili ka lang sa salita. Dapat may laman ang bank card mo, ha? Kung hindi sapat ang pera mo, mapapahiya ka dito sa harap ng lahat. Huwag ka na lang umiyak mamaya. Pero nanatiling kalmado si Yang Chen. Walang bakas ng kaba sa mukha. Salamat sa paalala, Mr. Zing. Hindi pa ako masyado gumagastos noong mga nakaraan. Siguro may ilang daang milyon pa sa card ko. Sakto, pwedeng-pwede para sa 2 relo. Maya-maya, lumabas ang isang maganda at maayos kumilos na manager, na may ngiti sa mukha. Hello po, ako po ang manager ng store. Maari ko po ba kayong tulungan? Ngumiti si Yang Chen at tumanggo. Oo, pakikuha na agad itong relong ito. Agad namang sumang-ayon ang manager. Sige po, sandali lang. Maingat na kinuha ng manager ang Starry Sky, at dahan-dahang isinuot ito sa kamay ni Yang Chen. Isang pares ng relos na ngayon ang nasa kamay nilang dalawa ni Lin Yiren. Ano sa tingin mo, Yiren? Maganda, di ba? Ngiting-ngiti si Lin Yiren. Ang ganda talaga. Nang marinig iyon, agad nagdesisyon si Yang Chen. Okay, bibilhin na natin ito. Manager, pakiswipe na ng card. Bilasan mo. Halos pawisan sa excitement ang manager. Namula ang mukha. Ang bilis mo, sir. Grabe. Hindi man lang nagtanong ng ibang design, naisip niya. First time ko makakita ng ganitong customer. Ang yaman at ang bilis magdesisyon. Hindi ako makapaniwala. Pero biglang sumingit si Yang Chen. Hindi na kailangan. Ito na ang kukunin namin. Sige po, esteemed guests. Sumunod po kayo sa akin para magbayad, wika ng manager.
Galit na galit si Zhao Chen sa eksenang yun. Anak ng, nagyayabang pa rin siya sa harap ko. Akala niya ride-hailing driver siya na may 2.7M na pambaylang relo. Imposible. Bulong naman ni Zhang Miao sa tabi niya. Nakapagmayabang na ako ng happy life kay Lin Yiren. Naiinggit na yun sa akin dahil sayo. Hintayin mo lang, gagawa rin sila ng palusot at hindi yan bibili. Panalo na ako sa round na to. Tignan natin mamaya. Habang siniswipe na ang card sa POS machine, iniisip nila na mabibigo ito, pero payment successful, ang nangyari. Masayang umarap ang manager kay Yang Chen at sinabi, ang pagbabayad niyo po ay matagumpay. Heto po ang resibo. Salamat sa pagtangkilik sa brand namin. Napangiti ang staff at ibinalik ang card kay Yang Chen. Salamat po sa tiwala at suporta. Biglang napasigaw ang mga tao sa paligid. Grabe, bayad talaga. Ang dating babaeng staff ay napahagulgol. Patay, nawala ang 5.4 million yuan ko, nawala na. Bakit ang tanga-tanga ko? Sa kabilang banda, patuloy pa rin sa maayos na pag-aasikaso ang manager. Dalawa kayo sa mga VIP customers namin. Kung may kailangan po kayo, pwede nyo akong direktang kontaken. Kinuha ni Yang Chen ang kanyang mga gamit at ngumiti sa manager. Hawak kamay, lumakad silang palabas ng store. Bago sila lumabas, hindi nakalimutan ni Yang Chen na sabihin kay Xing Chen. Maghahanap na kami ng makakainan, kayong dalawa ay mukhang abala naman, kaya mauna na lang kami, magkita na lang tayo ulit. Hindi rin nagpahuli si Lin Yiren. Sinabi kay Zhang Miao. Kung may time ka, bumisita ka sa Eastern Airlines. Miss ka na ng mga tao. Aalis na kami ha, Column. Nang marinig iyon, pawis na pawis si Zhang Miao at si Xing Chen. Namutla sila, at parang natataranta ang katawan nila. Okay, Column. Paglabas nila ng store, tinanong ni Yang Chen si Lin Yiren. Anong gusto mong kainin ngayon? Sumagot si Lin Yiren habang natatawa. Hot pot. Yung sobrang anghang. Tahimik namang naisip ni Zhang Miao. Boyfriend niya ride-hailing driver lang, pero sobrang astig. Ang gwapo pa, at mukhang gifted. Bakit ako wala ni isa sa mga yun? Ang unfair. Samantala, balik tayo sa tirahan ng mga zoo. Galit na galit ang matanda. Sinuntok ang mesa at sumigaw. Walang hiya, sinabihan ko kayong humanap ng matinong tao para maging representative. Binaliwala niyo lang ang payo ko. Si Chen Kang, ang kapal ng mukha, ginulo pa si Yang Chen. Alam niyo ba kung gaano siya ka-impluensya? Halos mapaihi sa takot ang binatilyong pamangkin niya. Uncle, tama kayo, mali ko to, pero hindi ko po alam na siya pala ang second largest shareholder ng Eastern Airlines. Kung alam ko lang, nagsorry na ako nung gabing yun. Pero mas lalong nagalit ang matanda. Nilapitan siya at sinipa, sabay sigaw. Pinaghirapan kong mapasok ang stock issuance ng Eastern Airlines. Sinira niyo lahat. Humiyaw sa sakit ang binata dahil sa sobrang lakas ng pagkakasipa sa kanya. Hinablot siya ng matanda sa kwelyo at sinigawan. Putulin mo na ang koneksyon mo kina Chen Kang at Chen Sheng. Maliwanag. Yes. Naiintindihan ko po, sagot ng binata. Pero uncle, pamilya tayong zoo. Kailangan ba talaga natin siyang katakutin? Halos mapuno na ng galit ang matanda. Hanggang ngayon hindi pa rin alam ng tiya mo ang buong background niya. Pero unti-unti na itong lumalabas, at bawat ulat, mas makapangyarihan pa siya kaysa dati. Gusto mong tapatan ang ganong klaseng tao. Ang tanga mo, anak ka ng walang hiya. Lumayas ka na dito. Sinipa niyang muli palabas ang pamangkin. Ayusin mo tong gulo, sa madaling panahon. Sagot ng binata habang lumuluha. Sige na, uncle, alam ko na ang gagawin. Patawarin niyo na po ako.